Unang Samuel, Kabanata 11. Minsan, nasabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, "Pinagbabalakan kang patayin ang aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lihim na lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos namin mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya." Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. "Ama, huwag po sana ninyong gawan ng masama si David, sapagkat wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Sa halip, malaki nga ang pakinabang ninyo sa kanya. Itinaya niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath, at niloob naman ni Yahweh na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo gustong patayin ang isang taong walang kasalanan? Bakit ninyo gustong patayin si David nang wala namang sapat na dahilan?" Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, "Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hindi ko na siya papatayin." Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Muling nagkaroon ng labanan ang mga Israelita at mga Filisteo. Sinalakay ni David ang mga Filisteo at natalo niya ang mga ito, kaya ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Minsan, muling nilukuban si Saul ng isang masamang espiritu mula kay Yahweh. Nakaupo si Saul noon at hawak ang kanyang sibat, samantalang si David ay tumutugtog ng alpa. Walang ano-ano'y sinibat niya si David, ngunit nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Dahil dito, patakbong tumakas si David. Kinagabihan, pinabantayan ni Saul ang bahay ni David dahil balak niyang patayin ito kinabukasan. Kaya't sinabi ni Mikal, "David, tumakas ka ngayong gabi. Kung hindi, papatayin ka nila bukas." At pinaraan niya ito sa bintana para makatakas. Pagkatapos, kinuha ni Mikal ang isang rebultong nasa bahay at siyang inihiga sa kanilang higaan. Ang ulo nito'y binalutan niya ng balahibo ng kambing, saka kinumutan. Nang dumating ang mga inutusan ni Saul upang kunin si David, sinabi ni Mikal, "May sakit siya." Pinabalik ni Saul ang kanyang mga sugo at pinagbilinan ng ganito, "Buhatin ninyo, pati higaan niya, at akong papatay sa kanya." Nagbalik nga ang mga sugo ni Saul, ngunit ang nakita nila sa higaan ay ang ribultong may buhok na balahibo ng kambing. Tinawag ni Saul si Mikal. "Bakit mo ako nilinlang? Bakit mo pinatakas ang aking kaaway?" Sumagot si Mikal, "Papatayin niya ako kung hindi ko siya pinabayaang tumakas." Tumakas nga si David at nagpunta kay Samuel sa Rama. Sinabi niya rito ang lahat ng ginawa sa kanya ni Saul. Sumama siyang umuwi kay Samuel sa Nayot at doon nanirahan. May nagsabi kay Saul, "Si David ay nasa Nayot sa Rama." Muling nagsugo ito ng mga tauhan upang hulihin si David. Ngunit nang makita ng mga sugo ni Saul ang mga propetang nagsisigawan at nagsasayawan sa pangunguna ni Samuel, nilukuban din sila ng Espiritu ng Diyos at sila'y nagsipagsigawan at nagsipagsayawan na tulad din ng mga propeta. Nang mabalitaan ito ni Saul, nagsugo siya ng isa pang pangkat, ngunit natulad rin ito sa una. Nang magsugo naman siya ng pangatlong pangkat, ganoon din ang nangyari. Nang magkagayon, siya na mismo ang nagpunta sa Rama. Pagdating niya sa may malaking balon sa Seku, ipinagtanong niya kung saan makikita sina Samuel at David.
Sinabi ng napagtanungan na sila'y nasa nayot ng Rama. Kaya't nagpunta siya sa Rama. Subalit habang siya ay naglalakbay papuntang nayot, nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos. At siya'y nagsasayaw at nagsisigaw na tulad ng propeta hanggang sa makarating ng nayot. Pagdating doon, hinubad niya ang kanyang kasuotan, nagsisigaw at nagsasayaw sa harapan ni Samuel. Dahil dito, nagsimula ang kasabihang, "Propeta na rin ba si Saul?"